Ang Timog Korea ay tinaguri ang Land of the Morning Calm. Ang South Korea ay matatagpuan sa Silangang Asya. Ang bansa na ito ay sikat sa kanilang mga tradisyon at mga kultura, pagkain at iba pang mga bagay. Kaya ngayon ay sasabihin ko sa inyo ang 5 tradisyon at paniniwala nila at 5 lugar na pwede ninyong puntahan sa bansang South Korea. Una, pagyuko ng ulo o bowing. Ito ay isa sa mga una mong makikita pag pupunta ka sa South Korea dahil ito ay nagpapakita ng respeto sa mas nakakataas o nakakatanda o ang mga mas importante sa iyo. Pangalawa, pagsulat sa tintang pula. Ang pagsulat sa pangalan sa tintang pula ay pinaniniwalaan ng mga Koreano bilang isang maaaring sanhi ng kamatayan. Dahil ang pulang tinta ay sumisimbolo sa dugo. Pangatlo, ang paggamit ng 2 kamay tuwing nagbibigay o pagtanggap ng isang bagay. Ang Korean culture ay umiikot sa pagrespeto o respect. At ang isa sa mga ginagawa nila para ipakita iyon ay ang mga paggamit ng 2 kamay sa pagbibigay o pagtanggap ng isang bagay. Pang-apat, ang paglagay ng chopsticks o patayo sa isang bowl ng kanin. Itong aksyon na ito ay pinapahiwatig ng kamatayan. Dahil tuwing may libing ay nagsusunog sila ng mga incense patayo sa isang bowl ng buhangin. 5. Confucianism. Sa tradisyon ng Confucianism, ang pamilya ay pinakamahalagang parte ng lipunan. Kinakailangan magkaroon ng ethical na pagpapahalaga at sa pakikisama sa ibang tao at pagbibigay ng respeto sa mga nakakatanda at sa pamilya. Kaya kung pupunta kayo sa South Korea, ay kailangan natin itong sundin dahil kung hindi ay baka matingnan kayo ng masama. Una, Jeju Island. Sa katimugang baybayin ng Timog Korea ay ang Jeju Island, ang tanging espesyal na lalawigan ng autonomous sa bansa. Nickname, Island of the Gods. Ang Jeju ay isang subtropical na patutunguhan na kilala bilang isa sa mga nangungunang honeymoon at bakasyon sa South Korea. Bilang karagdagan sa magagandang beach, lava, tubo at luntiang berdeng tanawin, ipinagmamalaki ng Jeju ang isang mahabang listahan ng mga atraksyon ng turista at mga parke ng libangan. Pangalawa, DMZ. Ang DMZ o Demilitarized Zone ay isa sa mga delikado at sikat na pasyalan dahil ito ay naghihiwalay sa 2 bansa sa pagitan ng Korea Peninsula na siya ang South Korea at North Korea. Pangatlo, Busan. Ang Busan ay ang pangalawa sa malaking siyudad ng South Korea na siyang nagtatanglay sa mga magandang beaches ng South Korea. At sikat din ito dahil sa mga hot springs at ang cultural village nito na Gamcheon Cultural Village. Pang-apat, Jeonju. Sa rurok ng dinastyang Joseon, ang Jeonju ay ang kabiserang espiritual nito. Ngayon, ang Jeonju ay puno ng templo at museo at isa sa mga pinakamagandang lugar na maaaring bisitahin sa South Korea. Kung nais mong yakapin ang lokal na kultura at alamin ang mga kasaysayan nito, matungo sa Jeonju Hanok Village. Pang-5, Seoul. Ang Seoul ay ang kabisera ng South Korea at ang pinakamalaking syudad sa bansa. Kung ikaw ay bibisita sa bansang ito ay siguradong napadpag ka dito sa Seoul at makikita ang mga public markets, magandang mga parke, ancient temples at mga masarap na pagkain. Ang lutuing Timog Korea ay nailarawan sa pamamagitan ng mga sariwang sangkap na may mga pinggan na gawa sa bigas, gulay, karne at damong dagat. Ang lutuing ito ay may kaugaliang gumagamit ng mas kaunting taba kaysa sa mga kapitbahay nito sa China at Japan. At madalas din na-fuse ang paggamit ng ferment upang mapahusay ang lasa ng mga pagkain nito. Ang mga halimbawa nito ay bibimbap,
kimchi, tteokbokki, kimbap, hotdog, dokkochi, Korean fried chicken, bulgogi, jeon, bigim, japchae, jerang, bibang. Fun fact, ang samgyeopsal o samgyup ay nagmula sa Korea. Ang tradisyonal na musika ay hindi mawawala ang lugar nito sa South Korea. Ngunit ang higanteng Asyana na ito ay may isang lakas ng genre ng musical na tumawid sa mga hangganan ng bansa at wika na makakuha ng milyong-milyong ang tagasunod sa buong mundo. Tumutukoy kami sa Korean pop na mas kilala bilang K-pop. Ang ganitong uri ng musika at ginaganap ng mga kabataan na sumasabay sa kanilang mga kanta na may kahangahangang audiovisual na material, lalo na sa mga konsyerto na nagpapadala ng isang mas malakas na mensahe sa mga tagasunod ng ganitong genre ng musical.